Marami nabibwisit sa 20% uniform tax na pinataw sa kinikitang interes ng mga may ipon sa bangko. Ano bang epekto niyan sa karaniwang tao? Nauna sa balitang yan si Regina Lay, ang Business and Economy Editor ng One News. Reg, ito ba'y bago o lumang buwis? Ano ba talagang nagbago sa pulisiya? Well, unang-una, Ed, pasensya na sa background ko, nasa hospital tayo for check-up. Pero tama ka, so hindi siya bago. Yun yung may mga misconception, marami din tayo nakikita mga misconceptions online. No? May tatlo lang, una sa lahat na dapat kong klaruhin, which is number one, hindi siya bagong tax, right? Ang pinakamalaking pagbabago lang ng nitong tinatawag nilang SIMEPA law is tinatax na talaga ngayon ang mga long-term deposits. Ano ibig sabihin long-term? Yung mga may maturity upwards of 5 years. So dati, pag meron kang deposits or meron kang investments na short-term, less than 3 years, tinatax ka na talaga ng 20%. Baka hindi lang napapansin. Pero ngayon, standardized na yun ng DOF. So lahat ng investments, kahit na short-term, long-term, tinatax na ng 20%. Yun yung pinakamalaking pagbabago. So, pangalawang misconception is hindi principal yung tinatax. So, ibig sabihin, kunyari, meron kang 100,000 pesos sa bangko na nilock in mo ng 5 years, ang interest na kinikita mo dun is mga 6,000 pesos a year. Let's say 6% yung interest na binigay sa'yo na bangko. Yung sa 6,000 pesos a year na kinikita mo in the 100,000 pesos, yun lang yung itatax nila. So, what is 20% ng 6,000, it's 1,200. So mababawasan ng 1,200 yung kita mo every year in that 100,000 pesos na in-invest mo to begin with. Ngayon, pangatlong misconception is hindi ito retroactive, which means lahat lang na magde-deposit o magde-save from July 1 onwards this year ang maapektuhan. Lahat ng mga dati mo na napasok sa bangko, hindi yun may iba. So, safe na safe yung mga bilyones mo, Ed. Okay. Reg, nakita mo siguro yung feedback sa social media. Ang dami nagagalit, ang daming natatakot. Yung ordinaryong tao ba, yung taong bayan, apektado nito? Considering na hindi naman ganun karaming Pilipinong meron talagang savings sa bangko at karamihan sa kanila, hindi naman long-term savings. Yun na nga yung rationale ng DOF, no? Sabi nila, ginagawan lang nilang patas yung taxes across the board. I-harmonize na itawag nila doon. Sa pananaw nila, they're taxing the rich. Kasi sino ba daw yung may mga who can afford to keep money sa bangko ng 5 years na ba? Ito yung mga wealthy. But maraming nagagalit kasi nga marami din may maapektuhang middle income earners and pensioners at yung mga sinasabi ng economista, no? Yung mga middle income pensioners ay masasaktan din kasi sila yung mga nagsasave na long term para sa tuition ng mga anak, para sa health expenses pagkatanda, para sa retirement, etc. etc. Kaya ka nga naglalagay sa bangko ng long term, it's for future long term use. So yun yung nakakaabala dito because pati yung mga thrift banks apparently nilobby nila si Pangulong Marcos na wag na ituloy itong deposit itong taxes si MEPA, no? Pero sabi nila maapektuhan yung mga middle income savers and retirees, pero dito na yung law, so yun, napasa din. Okay. Ulat ni Regina Lay, ang Business and Economy Editor ng One News. Thank you. Mga kapatid, Jig Manikad po. Pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.